Matanda na lang to pag nagbago pa. Maganda. Anong masasabi mo, boss? Ayos na ayos. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Barakuan, ang issue ng motor ni boss sa 40 kilometers na kanyang takbo. Pumapalya parang nabibitinan. Bago yung kanyang carburetor, palit siya pero ganun pa rin. Sa pagtotroubleshoot ng ganyang issue, napaka-importante na interviewin natin yung customer kung ano na ba yung mga ginawa dyan, mga pinalitan. Ngayon yung kanyang carburetor, sinalpak lang. In-adjust ng 3.5, gumanda yung batak, hindi na siya palyado pero isang araw lang nakalipas at bumalik yung sakit. Sa madaling salita, wala sa karburador yung problema. Itong motor ni boss, naka-bore 25. Ngayon, nung tinanong natin si boss, lininis daw niya yung kanyang air filter element ng Joy. Piniga mo lang ba, boss? Oo, piniga. Piniga lang, tas kinasa mo. Kinasa ko na. Medyo So, malaking faktor po yun na piniga lang. So, hindi mo siya totally napatuyo. Dapat papatuyuin natin sa araw. Yan, isang cause din niya kung bakit pumapalya. At sa pagpapalit ng air filter o paglilinis, Joy yung gamit, tama yan. Pero patuyuin natin sa araw at paliguan natin ng bagong langis. So, ang gagawin natin dyan, dahil naka-adjust na ng 3.5 yung kanyang carburetor, kahit naka-bore 25. So, hindi muna tayo gagalaw dun sa kanyang carburetor dahil nga tumino sa 3.5 nung unang araw. Ngayon, bumalik, ibig sabihin, iba yung issue ng motor ni boss. Ngayon, dahil nandito na rin yung motor ni boss, para malaman natin yung istorya, mag-check na rin tayo ng barbula para siguradong hindi na babalik si boss. Alamin natin yung eksaktong sukat ng kanyang barbula at sisilipin natin yung kanyang air filter element at itatama natin kung paano ikasayan. Napaka-importante mga padreng na tama yung clearance ng ating barbula. Dito sa kanyang intake, 8 to 12 yung pagpipilian. So doon tayo sa safety Gs. Dito naman, 10 to 14. So dito tayo sa 12. So itry na muna natin ipasok yung 10mm natin dito sa kanyang intake. Ang issue ng motor ni boss, pag umiinit, palyado daw. So ayan, ayaw pumasok ng 10mm, ibig sabihin possible na 8mm yung kanyang linagay. So pag uminit yung makina, yung 8mm, lilit yung clearance, papatak ng 7, nagkokos ng sablay na o nagiging palyado na yung motor. So itatama na muna natin yung kanyang clearance dito sa barbula. Tapos papaanda rin natin, aalamin natin kung palyado pa. Yung kanyang carburetor na adjust na ng 3.5. So wala na muna tayong babaguhin dyan. Dito muna tayo sa barbula sapagkat mali yung clearance. So ang lalagyan natin dito 10 at 12. So pansinin nyo, ito 10mm. Ayaw pumasok. Ayan o, ayaw. So napakaliit. Halos ang clearance niya parang Honda Wave 100 lang. So hindi maganda. Mabilis mag-init yung motor, palyado kapag uminit. Sa malamig, maganda andar. Pag uminit na, wala na. So itatama natin yan. Pangontra. Ayan, napaka-importante. Pangontra. Ay. So yung mga padreng, in-adjust na natin yung kanyang intake, yung exhaust, di ko na pinakita dahil marami naman tayong content niya. Pakita ko lang sa inyo na nung una, hindi pumapasok yung ating filler gauge ngayon. Ayan, smooth na siya. Ayan o, line natin. So ganun din dito, mas maluwag dahil 12 yung kinabit natin dyan. So
Huwag niyong kalimutan na maglagay ng grasa dito sa o-ring para pag pinasok hindi magagasgas. Ganon din dito para hindi agad maluto, tumagal yung buhay ng ating o-ring. So grasa lang yung diskarte dyan. Ngayon ibabalik natin yan, papaanda rin natin yan, i-check natin kung palyado pa yung motor ni boss. In case na palyado pa yung motor ni boss, pupunta tayo dun sa kanyang air cleaner dahil nga nung lininis daw yan, basa pa, kinabit at hindi pinaliguan ng langis. So syempre matagal na, may ilang buwan na yun boss? May isa na, 1.5. Ibig sabihin possible na tuyo na yung kanyang filter. So wag na muna nating galawin yon. Dito na muna tayo sa barbula dahil nga nakita ko tukod yung kanyang barbula. So balik na natin to. So yung mga padre, na-adjust na natin yung barbula at naitama na natin, nabalik na natin. So paki-start mga boss, tapos magte-test drive kami kung papalya pa siya. Okay, paki-start mo muna, nakapatay yung baso yata. Dayo from San Pedro, Hermosa, Bataan. Ayan. Okay, start. Padama. Sana on or reserve? Ang ganda ng minor, oh. Malamig yung makina, pero ayaw mamatay. So mga padreng, ang issue nito, palyado sa 40 km pataas, ayaw na humila. Nakita ko tukod yung barbula, pero sinabi niya naglinis siya ng air cleaner, basta lang niya sinalpak. So huli na natin yon dahil dito pa lang nakita ko na yung may issue na rin sa adjustment ng barbula. So try natin, mag test drive tayo. Sige boss, pakilabas mo, sasamahan kita. Test drive muna tayo. Dito tayo sa kanan ulit, kanan. So mga padre, test drive. Sige, diretso mo, naka-video yan. Ayan na. Ayan yung ating shop, oh. Malakas daw yung motor niya ngayon. Ngayon itatama din natin yung kanyang air cleaner. Mga padre, ngayon yung ating shop, oh. Ayan, oh. Malakas daw, narinig nyo. Ayan, oh. Interview natin si boss. Anong pagbabago, boss? Malakas ngayon yung hatak. Malakas yung hatak. Hindi na nahirapan. Tukod yung barbula, mga padre, ngayon. Siyempre, susulitin natin yung araw ni boss, yung kasa ng air cleaner. Wow, mali. So, itatama natin yan. So, ito yung kanyang air cleaner. Lininisan daw ng Joy. Ilang araw na ta? Isa't kalating buwan. Isa't kalating buwan. O, yan, natuyo na siya. Kaso, ang mali dito, dapat yan, pag ginanon natin mga idol, basa dapat yan. Basa ng, ayun lang iso, Petron. Baka naman. Ayan, ganito lang gawin nyo. Makikita nyo to sa side cover, lalo na sa mga bagong barako. Pagkatanggal ng side cover yung air cleaner box, mababasa nyo doon kung paano ginagawa. So ganyan lang gawin nyo. O, ayan ha. Ganyan lang. Ganyan. Huwag nyo nang pakarami dahil babasahin din naman ng PCB yan. O, ganyan lang. O, tapos haplusin nyo lang ganyan. Ayan, ganyan. Ang purpose po niyan mga idol, dyan didikit yung alikabok. So pag may langis yan, parang nakachok yung motor, maganda yung buwelo, mas mapersa. Kasi pag walang air cleaner yan, puro hangin, cause ng palyado. So makikita nyo naman sa manual yan. Ang pagkabit niyan dapat may langis talaga. So ikakabit ko na at di ko na ipapakita. Matanda na lang to pag nagbago pa. Maganda. Anong masasabi mo, boss? Ayos na ayos. Ayos na. Dayo from San Pedro, Hermosa, Bataan. Baka may gusto kayo shoutout sa mga tropa mo doon. Dito na kayo magpagawa kay Eli. Ayan, oh. Motovlog. Ayan. Sure na sure. So yun mga padreng, ang issue nito, pinalitan ng karburador dahil nga daw baka dun daw yung pinagmumulan. So wag natin sabihin baka. So ngayon in-adjust ng 3.5, gumanda naman. Gumanda naman yung andar, pero isang araw lang at bumalik na naman yung kanyang palyado. So sinasabi niya pag malamig, okay naman. Pag uminit na at lumayo na yung biyahe or 40 kilometers pataas,
palyadong-palyado na. So, ang trinace natin yung kanyang rocker arm, yung barbula. So, tukod yung mga clearance, napakaliit. Once po na maliit at nag-init yan, lalong liliit at mawawala na siya sa timing. So, in-adjust natin ng tama. In-adjust natin nung pagka-adjust, pinaandar natin na nakabukas at dinoble check. So, may mga vlog naman tayong ganyan. So, ngayon, sinabi ni boss, okay na yung kanyang motor. At pag bumalik pa, posibleng na matanda na lang daw. So, mga padre ko na magpagawa at tagbataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.